Ninakaw ng isang huwad na pangako ang aking kabataan. Habang nagpapakapagod ako sa himpapawid, nagpapakasarap siya sa yakap ng iba. Wala siyang kwentang asawa, maog pa. Ang matatalim na salitang binitawan niya. Ngunit imbes na magwala, ako'y ngumiti. Ang aking pananahimik ang magiging simula ng kanyang impyerno. Handa na ba siyang harapin ang multo ng babaeng pinatay niya ng buhay? Araw na ng paniningil. Ninakaw ng isang huwad na pangako ang aking kabataan. Habang nagpapakapagod ako sa himpapawid para sa aming pamilya, nagpapakasarap siya sa yakap ng iba. Wala siyang kwentang asawa, baog pa. Ang matatalim na salitang binitawan niya. Ngunit imbes na magwala, ako ay ngumiti. Ang aking pananahimik ang magiging simula ng kanyang impyerno. Handa na ba siyang harapin ang multo ng babaeng pinatay niya ng buhay? Ano ang gagawin mo kung ang taong pinag-alayan mo ng lahat ay siya palang wawasak sa iyo? Kabanata 1. Hayaan mo na yung asawa kong yun. Wala namang kwenta sa bahay yun. Yun. Baog pa. Ikaw lang ang reyna ko, Samantha. Umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa loob ng maliit at tahimik na kusina ng eroplano. Nanggaling ang boses mula sa kabilang panig ng asul na kurtina ng business class. Pamilyar ang boses na yon. Ang boses na sumumpa sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ang boses ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan, si Rodrigo. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Valentina ang isang maliit na tasang porselana. Pilit niyang tinimpla ang kape na may kaunting asukal lamang. Isang pamilyar na timpla na kabisado ng kanyang mga kamay dahil ito ang laging hinahanap ng asawa niya tuwing umaga. Naisip pa naman niya kanina na siguradong pagod si Rodrigo sa kunwaring paglalakbay nito patungong Paris para sa negosyo, kaya gusto niya itong sorpresahin. Isang matamis na sorpresa sana mula sa isang asawang nakipagpalit pa ng schedule sa ibang kasamahan para lamang maalagaan ang sariling asawa sa biyahe. Ngunit siya ang nasurpresa. Siya ang tinampal ng isang napakalupit na katotohanan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Valentina. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at ang tasang porselana sa kanyang mga kamay ay muntik ng dumulas. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan na tila ba binuhusan siya ng yelong tubig mula ulo hanggang paa. Nanikip ang kanyang dibdib, umahon ng isang napakapait na bikig sa kanyang lalamunan na halos pumigil sa kanyang paghinga. Ang mga pamilyar na tunog ng umaandar na makina ng eroplano ay naging isang nakakabinging ugong sa kanyang mga tainga. Ang lalaking ipinagtanggol niya sa kanyang mapanghusgang biyenan, ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang dugo at pawis para lamang makabangon sa pagkakabaon sa utang, ay masayang tinatawag na reyna ang ibang babae habang tinatapakan ang kanyang pagkatao. Baog, wala raw siyang kwenta. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang nagdurugong puso. Nais niyang sumigaw. Nais niyang hawiin ang kurtina, ibuhos ang mainit na kape sa mukha ng lalaking taksil at ipamukha rito ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Gusto niyang saktan ito gaya ng pagwasak nito sa kanyang buong pagkatao. Ngunit walang lumabas na tinig mula sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay hindi kayang ilabas ng mga luha o ng pagwawala. Ito ay ang sakit na pilit kinikimkim sa isang tahimik na sulok, kung saan ikaw lang ang nakakaramdam ng unti-unting pagkadurog ng iyong kaluluwa. Huminga ng malalim si Valentina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin upang pigilan ang nagbabadyang pag-agos ng mga luha. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga paningin na wala na ang anino ng isang nasaktang asawa. Pinalitan ito ng malamig at perpektong anyo ng isang punong tagapaglingkod sa himpapawid. Inayos niya ang pagkakatupi ng kanyang asul na bandana sa leeg. Pinagpagan niya ang kanyang palda at tuwid na tumayo. Ikinubli niya ang kanyang nag-aalab na puot sa likod ng isang profesional at matamis na ngiti. Ibinulsa niya ang kanyang kaliwang kamay sa bulsa ng kanyang apron
Mahigpit na kinuyom ang kanyang mga daliri hanggang sa bumaon ang malamig na metal ng kanyang singsing sa sariling laman. Ang munting sakit na pisikal na yon ang nagsilbing angkla niya upang hindi siya mawala sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang hinawi ang kurtina. Lumakad siya nang may buong grasya at kumpiyansa patungo sa upuang 4A. Nag-uusap ng malambing ang dalawang pasahero nang lumapit siya. Nakasandal ang ulo ng isang magandang batang babae sa balikat ni Rodrigo habang hinahaplos ng lalaki ang buhok nito. "Excuse me, sir, ma'am. Would you care for some refreshments?" Malambing at propesyonal na bungad ni Valentina. Lumingon si Rodrigo. Sa pagtama ng kanilang mga paningin, tila naubusan ng dugo ang mukha ng lalaki. Lumaki ang kanyang mga mata, nanlaki ang mga butas ng kanyang ilong, at ang kanyang panga ay automatikong bumagsak sa labis na pagkagulat. Ang mapagmataas at malambing na mangingibig kanina ay biglang naging isang takot na daga na nakorder ng isang pusa. Namumutla ang kanyang mga labi habang pilit na inuunawa kung paanong ang asawang inakala niyang naghihintay sa kanilang bahay sa Manila ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, suot ang uniforme ng isang namumunong flight attendant at nakangiti sa kanya ng napakatamis. Walang kahit anong panginginig sa boses ni Valentina. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, hawak ang listahan ng mga inumin, naghihintay ng sagot habang tahimik na pinagmamasdan ang pagguho ng mundo ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig at mapanghusga. Sa sobrang kaba ni Rodrigo, napaigtad siya at nasagi ng kanyang siko ang baso ng tubig sa kanilang lamesa. Natapon ang malamig na tubig at bumuhos ito ng diretso sa kanyang mamahaling sapatos na balat. Napasinghap ang batang babaeng nasa tabi niya. Tiningnan nito si Valentina mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri at pagmamataas. "Oh my God! Look what you made him do!" Maarteng reklamo ni Samantha habang itinuturo ang sapatos ni Rodrigo. Itinaas nito ang kanyang kilay at tumingin kay Valentina ng may pag-uutos. "Miss, punasan mo nga tong sapatos ng hubby ko. Ang bagal-bagal mo kasing mag-serve, nakakaabala ka pa." Nanatiling nakayuko ang tingin ni Valentina. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa basang sapatos na balat. Pinag-iisipan ang bigat ng hinihingi ng pagkakataon. Habang naghihintay ang buong business class sa kanyang susunod na hakbang, Kabanata 2. Nanatiling nakapako ang paningin ni Valentina sa basang sapatos ni Rodrigo. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito ang nagluto ng kanyang paboritong sinigang, nagplansa ng kanyang mga polo na walang kahit isang lukot, at nag-alaga sa kanya tuwing siya ay may sakit. Ngunit ngayon, sa utos ng isang babaeng hindi man lang alam ang kanyang pangalan, ang mga kamay ring iyon ang inaasahang luluhod sa paanan ng kanyang sariling asawa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang ibang mga pasahero sa business class ay nagsimulang lumingon. Ang ilan ay may halong pagkainip. Ang ilan naman ay may halong awa. Sa kabilang banda, si Rodrigo ay nanatiling tila isang estatwa ng asin, ni hindi nito magawang tingnan si Valentina sa mga mata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa armrest ng upuan. Ang mga buko ng kanyang mga daliri ay namumuti na sa tindi ng tensyon. Dahan-dahan, sa gitna ng mapanghusgang katahimikan, si Valentina ay lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa malambot na carpet ng eroplano. Isang kilos na tila pagtanggap ng isang malupit na hatol. Kumuha siya ng malinis na puting bimpo mula sa kanyang bulsa at nagsimulang punasan ang basang balat ng sapatos ni Rodrigo. Bawat haplos ng bimpo ay tila isang malupit na sampal sa kanyang sariling dangal. Nararamdaman niya ang init ng mga mata ni Rodrigo sa kanyang likuran, ngunit wala siyang pakialam. Ang ginagawa niya ay hindi para sa lalaking ito, kundi para sa kanyang tungkulin, ang tanging bagay na hindi pa nagnanakaw sa kanya ng halaga. Ayan, mabilis naman pala.
Ang maangas na tinig ni Samantha ang bumasag sa katahimikan. Make sure it's dry, okay? Ayaw ni Hubby na nababasa ang medyas niya. He gets cranky. Huminga ng malalim si Valentina. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga balikat. Nang matapos, dahan-dahan siyang tumayo ng may buong dignidad. Ni hindi siya kakitaan ng kahit anong bahid ng galit o hiya. Tumingin siya ng diretso kay Rodrigo na ngayon ay mas lalong namumutla at tila gustong lamunin ng kinalalagyan niyang upuan. Is there anything else, sir? Ma'am? Ang tanong ni Valentina, ang kanyang boses ay malamig at walang kahit anong emosyon. Actually, yes. Patuloy ni Samantha. Tila nag-i-enjoy sa kapangyarihang naramdaman niya sa ibabaw ng flight attendant. The steak we had earlier was a bit tough. I want a different wine, something more expensive. And can you please tell the pilot to make the flight smoother? My stomach is sensitive lately. I understand, ma'am. I will see what I can do. Tugon ni Valentina bago siya tumalikod. Sa bawat hakbang niya palayo, sa upuang 4A. Tila nadaragdagan ang bigat na dala ng kanyang puso. Nang makabalik siya sa galley, sa likod ng asul na kurtina na naghihiwalay sa business class sa mundo ng mga tauhan, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi na niya mapigilan. Napahawak siya sa bakal na counter ng kusina. Ang kanyang ulo ay nakayuko, habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay unti-unting naglalakbay sa kanyang mga pisngi. 10 taon. 10 taon niyang tinalikuran ang sariling mga pangarap para sa lalaking yon. Ibinenta niya ang mga alahas na mana pa sa kanyang ina para lamang magkaroon ng puhunan si Rodrigo sa kanyang negosyo. Nagdoble kayod siya sa himpapawid, tiniis ang pangungulila at puyat, para lang masiguradong may pambayad sila sa bahay at utang ng kanyang biyenan. At ang kapalit, isang baog na asawang wala raw kwenta sa bahay. Ang pinakamasakit ay hindi ang katotohanang may ibang babae si Rodrigo. Ang pinakamasakit ay ang marinig mula sa sarili nitong mga labi na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay walang halaga, na siya ay isang kagamitan lamang na madaling palitan kapag hindi na ito kailangan. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng kurtina. Pumasok ang isa sa kanyang mga junior flight attendant, si Maria, na may dalang mga tray ng pagkain. Nang makita ang hitsura ni Valentina, agad na nabahala ang dalaga. Ma'am Val, okay lang po ba kayo? May problema po ba sa mga VIP passengers? Ang tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Agad na pinunasan ni Valentina ang kanyang muka at muling isinuot ang kanyang maskara ng katatagan. Wala, Maria. Pagod lang ito. Ipagpatuloy na natin ang pagsisilbi. Make sure you double-check the temperature of the champagne for seat 4A. Ma'am, masyado na po silang demanding, lalo na yung babae. Akala mo kung sinong reyna kung mag-utos. Bulong ni Maria. Ngumiti ng tipid si Valentina, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hayaan mo na. Ang mga reyna ay madalas na bumabagsak mula sa kanilang mga trono kapag nalaman na nila ang totoong presyo ng korona nila. Lumipas ang mga oras ng biyahe na tila mga taon para kay Valentina. Paulit-ulit siyang bumabalik sa upuang 4A upang magsilbi. Sa tuwing ilalapag niya ang baso o pagkain, nahuhuli niya ang mga mata ni Rodrigo na tila nagsusumamo, humihingi ng tawad ng walang tinig. Ngunit bawat tingin nito ay sinasagot ni Valentina ng isang blangkong ekspresyon. Ang lalaking ito ay isa na lamang dayuhan sa kanyang paningin. Ang pagmamahal na dating nag-aalab ay naging abo na lamang na tinatangay ng malamig na hangin sa loob ng eroplano. Habang ang lahat ay natutulog at ang cabin lights ay nakadim, muling lumapit si Valentina sa hanay ng mga upuan para sa kanyang final cabin check. Nakita niyang mahimbing na natutulog si Samantha. Ang ulo nito ay nakapatong sa balikat ni Rodrigo. Si Rodrigo naman ay gising nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Sa gitna ng kadiliman,
Lumapit si Valentina at dahan-dahang hinila ang chanterelle na tiyan na nakasampay sa upuan upang takpan ang mga balikat ni Samantha. Isang kilos na tila pagpapakita ng kabutihan, ngunit sa loob ni Valentina, ito ay isang paalam. Paalam sa pagiging tagapag-alaga ng pamilyang ito. Nang akmang tatalikod na siya, biglang hinawakan ni Rodrigo ang kanyang braso. Ang hawak nito ay mahigpit, nanginginig, at puno ng desperasyon. Bumuka ang mga labi ni Rodrigo, tila may gustong sabihin, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagmulat ng mata si Samantha. "Hubby?" Ang tawag nito sa paos na tinig. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. "Sumasakit na naman ang puson ko," sabi ng doktor. "Kailangan nating mag-ingat para sa baby natin. Can you ask the flight attendant to get me some warm water?" Nanigas ang buong katawan ni Valentina sa narinig. Ang salitang baby ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang puso. Ito ang pangarap na ipinagkait sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya tinatawag na baog. Ang dahilan kung bakit siya minaliit ng sariling asawa. Tumingin si Valentina kay Rodrigo, hinihintay ang kahit anong paliwanag, ngunit muling ibinaling ni Rodrigo ang kanyang tingin sa malayo. Duwag na harapin ang katotohanang binitawan niya. Ang lungsod ng Paris ay kilala bilang sentro ng pag-ibig, ngunit para kay Valentina, ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng bintana ng kanyang hotel room ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kamatayan. Habang lumalapag ang eroplano sa Charles de Gaulle Airport kanina, naramdaman niya ang bawat pagyanig ng gulong sa semento. Tila bawat pag-alog ay pagbibitak ng kanyang sariling pundasyon. Tumayo siya sa tabi ng pintuan ng eroplano habang bumababa ang mga pasahero. Ang kanyang mga labi ay nananatiling nakakurba sa isang perpektong ngiti. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa isa't isa sa kanyang harapan. Nang dumaan sina Rodrigo at Samantha, hindi man lamang kumurap si Valentina. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga hakbang ni Rodrigo, ang panginginig ng kanyang balikat, at ang paulit-ulit na paglingon nito. Ngunit nanatiling nakapako ang paningin ni Valentina sa malayo. Tila ba ang lalaking hinalikan niya bago siya umalis ng bahay ay isa na lamang anino na hindi kailanman nagkaroon ng anyo. "Thank you for flying with us, sir. Have a pleasant stay in Paris." Ang huling mga salitang binitawan niya kay Rodrigo bago ito tuluyang lumabas ng eroplano. Ang boses niya ay walang bahid ng galit, ngunit ang lamig nito ay sapat na upang magpabilis ng tibok ng puso ng sino mang makakarinig. Nang makarating siya sa kanyang silid sa hotel, ang katahimikan ay tila isang malaking pader na dagan-dagan sa kanyang dibdib. Hindi na niya hinubad ang kanyang uniforme, hindi na rin niya binuksan ang mga ilaw. Humantong siya sa gitna ng silid at unti-unting bumagsak sa kanyang mga tuhod. Doon, sa dilim ng lungsod na pinapangarap ng marami, ay pinakawalan ni Valentina ang lahat ng sakit na kanina pa sumasakal sa kanya. Walang malakas na hikbi, walang sigaw. Ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang kanyang mabilis at kinakapos na paghinga habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit anong kumot. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila dinudurog ng isang hindi nakikitang kamay. Naisip niya ang 10 taon, isang dekada ng pagtitiwala, ng pagtitiis, at ng pag-asa na balang araw ay mabubuo rin ang pamilyang pinapangarap nila. Ang lahat ng iyon ay naglaho na parang usok sa isang iglap. Biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Isang mensahe mula kay Rodrigo. "Valentina, makinig ka. May emergency lang ang business partner ko, kaya kailangan kong isama ang kapatid niya para asikasuhin ang mga papeles. Huwag kang mag-isip ng masama. Para sa future natin ang lahat ng sakripisyong ito. Mag-usap tayo pag-uwi ko. Mahal na mahal kita.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valentina. Gaslighting. Alam na alam niya ang estilong ito ni Rodrigo, ang pagbabaliktad ng katotohanan, ang pagpapamukha sa kanya na siya ang may problema sa kanyang pag-iisip. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagagana ang mga mabulaklak na salita. Hindi na siya ang bulag na asawang naniniwala sa bawat kasinungalingan nito. Tumayo si Valentina at lumakad patungo sa salamin ng banyo. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Ang kanyang ayos ay gulo-gulo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay may isang bagong ningning na unti-unting nabubuo. Kinuha niya ang gunting na nasa kanyang travel kit. Sa bawat gupit ng talim sa kanyang mahabang buhok, naramdaman ni Valentina ang unti-unting paggaan ng kanyang kalooban. Ang buhok na ito, na laging pinupuri ni Rodrigo, ang buhok na ito, na sumisimbolo sa kanyang pagiging masunuring asawa, ay isa-isang nahuhulog sa sahig ng banyo. Ang bawat hibla ay tila mga tanikala na kinakalag niya mula sa kanyang leeg. Nang matapos siya, tiningnan niyang muli ang kanyang sarili. Maikli na ang kanyang buhok, matapang ang kanyang tingin. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ang kanyang email. Attorney Lopez, ito si Valentina. Gusto ko nang simulan ang proseso ng annulment at ang pag-withdraw ng lahat ng aking investment sa kumpanya ni Rodrigo. Ipadala niyo ang lahat ng dokumento sa aming bahay bago siya makauwi mula sa Paris. Gusto ko ring ipasara ang lahat ng joint accounts namin ngayong gabi. Pinindot niya ang send button nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, dinukot niya ang SIM card mula sa kanyang telepono at walang pasubaling itinapon ito sa basurahan. Hindi siya papayag na maging biktima pa muli. Kung ang Paris ang naging saksi sa kanyang huling luha, ito rin ang magiging saksi sa kanyang muling pagsilang. Ang Valentina na nakilala ni Rodrigo ay patay na. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng salamin ay wala nang ibang iisipin kundi ang kanyang sariling kaligtasan at kinabukasan. Habang tanaw ang dahan-dahang pagputok ng liwanag sa langit ng Paris, alam ni Valentina na ang laban ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, siya ang magdidikta ng katapusan. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay amoy pagtitiis. Pagpasok pa lamang ni Valentina sa loob ng kanilang bahay sa Manila, sinalubong siya ng amoy ng lavender na siya mismo ang pumili. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila lason na humahapdi sa kanyang ilong. Ang bahay na itinayo niya mula sa mga pangarap at pawis ay tila naging isang malaking kabaong, malamig, madilim, at puno ng mga alaala ng isang buhay na wala na. Walang pasubali niyang binuksan ang mga ilaw. Sa gitna ng sala, nakita niya ang kanilang wedding photo na nakasabit sa dingding. Doon, nakangiti silang dalawa, puno ng pag-asa. Hinawakan ni Valentina ang gilid ng frame. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa mukha ni Rodrigo. Isang dekada niyang pinaniwala ang sarili na ang bawat puyat sa eroplano at bawat pangungulila ay may patutunguhan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang maruming pagtataksil. Kinuha niya ang isang malaking maleta mula sa itaas ng cabinet. Hindi siya nagmamadali. Bawat kilos niya ay puno ng kalkulasyon. Kinuha niya ang kanyang mga uniforme, ang kanyang mga personal na gamit, at ang mga alahas na siya mismo ang bumili para sa sarili. Iniwan niya ang lahat ng ibinigay ni Rodrigo, ang mga damit na binili nito para sa mga espesyal na okasyon, ang mga pabangong amoy kasinungalingan, at ang mga pangakong nakasabit sa bawat gamit sa silid na iyon. Habang nag-aayos, napansin niya ang isang maliit na drawer sa gilid ng kama ni Rodrigo na laging nakakunsi. Dati, rinerespeto niya ang privacy ng asawa. Naniniwala siyang may mga bagay na para sa negosyo lamang nito. Ngunit ngayon, wala na ang respeto. Gamit ang isang mabigat na paperweight, buong lakas na hinampas ni Valentina ang kandado hanggang sa masira ito. Hindi naging madali ang bawat paghampas, bawat tunog ng bakal na nagtatama,
ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang pusong nagngangalit. Nang bumukas ang drawer, tumambad sa kanya ang isang makapal na tumpok ng mga resibo at credit card statements. Dinampot niya ang mga ito at isa-isang binasa. Doon niya natuklasan ang katotohanang mas masakit pa sa nakita niya sa eroplano. Libo-libong piso ang ginagastos ni Rodrigo para sa mga mamahaling bag, alahas, at hotel stay para kay Samantha. At ang mas masakit, lahat ng ito ay kinakaltas sa extension credit card na nakalink sa pangunahing account ni Valentina. Ang perang pinaghirapan niya sa gitna ng turbulence at nakakapagod na biyahe ay ginagamit lamang ng kanyang asawa para itaguyod ang buhay reyna ng kanyang kabit. May isa pang account na hindi kailanman ginalaw ni Samantha, mahinang sabi ng abogado habang inilalapag ang isang folder sa harap nila. Nakapangalan ito sa inyo. Doon niya itinago ang lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Adrian, mga dokumento, transaksyon, at lihim na siya mismo ang nag-ipon. Ang mas nakapangingilabot, si Adrian mismo ang nagplano nito noon upang maidiin kayo sakaling dumating ang araw na maghiwalay kayo. Sandaling nanahimik ang buong silid, dahan-dahang umangat ang sulok ng labi ni Elena sa isang malamig at mapait na ngiti. Hindi niya akalaing ang pagiging tuso ni Adrian ang magiging dahilan ng kanyang sariling pagbagsak. Lahat ng bitag na inihanda niya para sa kanyang asawa ay isa-isang sumasara ngayon sa kanya. Ang bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil, at bawat kasamaan na itinanim niya sa dilim ay bumabalik ng mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan. At sa unang pagkakataon, si Adrian ang nakatayo sa gitna ng unos na siya mismo ang lumikha. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Valentina ang isang uri ng kagaanan na hindi niya maipaliwanag. Ito ang unang pagkakataon na binawi niya ang kapangyarihang matagal na niyang ipinaubaya kay Rodrigo. Lumakad siya patungo sa kanilang dining table, ang lugar kung saan sila madalas mag-usap tungkol sa kanilang hinaharap. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang singsing sa kasal mula sa kanyang daliri. Pinagmasdan niya ang munting ginto, ang simbolo ng isang sumpa na binalewala ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Inilapag niya ang singsing sa gitna ng mesa sa ibabaw ng makapal na dokumento ng annulment na dinala ng kanyang abogado kanina lamang. Bago siya tuluyang umalis, dumaan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Marahan niyang hinaplos ang kahoy na siya mismo ang nagpakintab sa loob ng maraming taon. Ito ang huling haplos ng isang asawa. Pagkatapos nito, wala na siyang babalikan. Bit-bit ang kanyang maleta, lumabas si Valentina ng bahay. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Isang malakas at pinal na tunog na naghuhudyat ng pagtatapos ng isang kabanata. Hindi siya lumingon. Hindi niya pinayagan ang kanyang sarili na maawa sa bahay na magiging saksi sa pagbagsak ni Rodrigo. Sa kabilang panig ng mundo, sa isang marangyang restaurant sa Paris, inilabas ni Rodrigo ang kanyang credit card upang bayaran ng isang napakamahal na hapunan para kay Samantha. Ngunit sa halip na pirma, ang natanggap niya ay ang malamig na tingin ng waiter at ang katotohanang ang kanyang card ay tinanggihan na ng bangko. Ang kanyang mundo na binuo sa ibabaw ng mga sakripisyo ni Valentina ay nagsisimula na ring gumuho ng hindi niya namamalayan. Ang utang ay maaring mabayaran ng pera, ngunit ang dangal na tinapakan ay hindi na kailanman mabubuo ng kahit anong yaman. Tumayo si Valentina sa tapat ng malaking salamin sa lobby ng kanilang opisina sa airline. Inaayos ang kanyang uniforme nang marinig niya ang isang pamilyar at matinis na boses na nagagaling sa entrance. Hindi na siya kailangang lumingon upang malaman kung sino yon. Ang boses na yon, na tila kiskis ng kalawangin na bakal, ay kabilang sa kanyang biyenan na si Doña Carmen. Nasaan ang manugang ko? Ilabas niyo si Valentina. Alam kong nandito siya. Sigaw ni Doña Carmen habang pilit na humaharurot papasok. Hindi pinapansin ang mga security guard na sumusubok na pigilan siya.
Huminga ng malalim si Valentina, pinapakalma ang kanyang nagngangalit na dibdib. Lumapit siya sa matanda ng may malamig na mukha. Pagkakita sa kanya, agad na nagbago ang anyo ni Doña Carmen. Ang galit nito ay napalitan ng isang mapang-api at mapanghusgang tingin. Ayan ka na palang bata ka. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Alam mo namang kailangan ko na ang pambayad sa utang ko sa kasino ngayong araw. At bakit biglang nag-decline ang card na binigay mo sa akin? Ang sunod-sunod na asik ng matanda, na tila ba isang obligasyon ng langit na buhayin siya ni Valentina. Ma'am, nasa trabaho po ako. At tungkol sa card, ipinasara ko na po iyon. Mahinahong sagot ni Valentina. Bagaman ang bawat salita ay tila may kasamang yelo. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Ano? Ipinasara mo? Wala ka talagang utang na loob. Pagkatapos ka naming tanggapin sa pamilya namin, kahit na baog ka at walang silbi sa bahay. Pagkatapos kitang ituring na parang anak, gaganito ka. Napakadamot mo. Sa paligid nila, nagsimulang magbulungan ang mga katrabaho ni Valentina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naramdaman ni Valentina ang dati-rating hiya na laging nagpapasuko sa kanya. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihang nagmumula sa katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha mula sa kanyang bag ang isang envelope at iniabot ito sa matanda. Basahin niyo po iyan, ma'am. Iyan ang bank statements ni Rodrigo. Habang nagpapakapagod ako sa himpapawid, para mabayaran ang mga bisyo niyo, ang anak niyo ay abala sa paggastos ng milyon-milyong piso para sa ibang babae sa Paris. Ang diretsahang pahayag ni Valentina. Sandaling natigilan si Doña Carmen habang tinitingnan ang mga papel. Ngunit agad din itong nakabawi sa pamamagitan ng isang tuso at mapait na ngangiti. Oh, ano naman ngayon? Lalaki ang anak ko. Normal lang na maghanap ng libangan, lalo na't hindi mo siya mabigyan ng anak. Kasalanan mo rin kung bakit siya naghahanap ng iba. Kung naging mabuti kang asawa, hindi niya gagawin yan. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang lason na sinusubukang pumasok sa sistema ni Valentina, ngunit meron na siyang panlaban. Ngumiti ng bahagya si Valentina, isang ngiting puno ng pait at pinal na desisyon. Kung ganun po ang tingin niyo, ma'am, siguro ay panahon na para ang reyna na pinili ni Rodrigo ang magbayad ng mga utang niyo. Mula sa araw na ito, wala na kayong makukuha kahit isang singko mula sa akin. At ito, kinuha ni Valentina ang orihinal na kasunduan ng paggarantiya sa utang ng matanda sa bangko at dahan-dahan itong pinunit sa harap mismo ng mukha ni Doña Carmen. Tapos na ang pagiging tagasalba ko sa inyo. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na tila mga talulot ng tuyong bulaklak na tinangay ng hangin. Namutla si Doña Carmen. Ang kanyang pangangatog ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Alam niyang sa sandaling mawala ang suporta ni Valentina, ang mga maniningil ng utang na matagal na niyang iniilagan ay hindi na magdadalawang isip na sugurin siya. Hindi mo pwedeng gawin ito. Valentina, magmakaawa ka sa akin kapag binalikan ka ni Rodrigo. Ang huling hiyaw ni Doña Carmen habang tinalikuran siya ni Valentina nang walang lingon-lingon. Naglakad si Valentina patungo sa elevator. Nararamdaman ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ng lobby. Ang bawat hakbang ay tila pagbasag sa mga tanikala ng utang na loob na matagal nang gumagapos sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng elevator, pinindot niya ang button para sa ika-10 palapag at habang sumasara ang pinto, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa kawalang katarungan. Samantala, sa labas ng mansyon ni Doña Carmen, 3 itim na sasakyan ang sabay-sabay na huminto. Lumabas ang mga lalaking may bitbit na mga papel at matitigas na mukha. Ang mga creditors na matagal nang naghihintay ng pagkakataon. Kasabay nito, ang gulong ng eroplanong kinalululanan ni Rodrigo ay dahan-dahang humalik sa semento ng runway ng Manila Airport. Hindi alam ang nagbabadyang unos na naghihintay sa kanyang pagbaba.
Ang katahimikan ay may sariling tinig. At sa gabing iyon, ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay ay sumisigaw ng pangungulila. Hawak ni Rodrigo ang isang malaking kumpol ng mga pulang rosas. Ang bawat talulot ay tila sumisimbolo sa mga kasinungalingang inihanda niya. Habang nasa biyahe, kumpiyansa siya. Naniniwala siyang sa isang yakap, sa ilang matatamis na salita, at sa pangakong magbabago na ako, ay muli niyang mapapaamo si Valentina. Ganoon naman lagi ang nangyayari sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan niyang pinalusot ang susi sa trangka ng pinto. Inasahan niyang pagbukas niya ay sasalubungin siya ng amoy ng bagong luto na hapunan at ang banayad na tinig ng kanyang asawa. Ngunit tanging ang malamig at tuyot na hangin mula sa aircon ang dumampi sa kanyang mukha. Madilim ang buong sala, walang anino ng pagsalubong. "Val, sweetheart, nandito na ako," tawag ni Rodrigo. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses upang itago ang kaba na biglang gumapang sa kanyang dibdib. Inilapag niya ang mga rosas sa ibabaw ng console table. Naglakad siya patungo sa kusina, ngunit ang bawat hakbang niya ay umaaling-awngaw sa kawalan. Ang lababo ay tuyo at malinis. Ang refrigerator ay walang kahit anong nakadikit na reminder o listahan ng bibilhin. Tila ba ang espiritu ng pag-aalaga na dating nagbibigay buhay sa bahay na yon ay tuluyan ng pumanaw. Nagmamadali siyang umakyat sa kanilang silid. Binuksan niya ang pinto nang may halong takot. Doon, bumagsak ang kanyang balikat. Ang kama ay maayos na nakakatiklop, walang kahit isang lukot. Binuksan niya ang cabinet ni Valentina at doon ay literal siyang napaatras. Ang kalahati ng cabinet ay blanko. Wala na ang mga uniforme, wala na ang mga sapatos, wala na ang pabangong lagi niyang naaamoy tuwing gabi. Tanging ang mga hanger na walang sabit ang naiwan, na tila mga kalansay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Hindi maaari ito. Hindi niya ako kayang iwan. Bulong ni Rodrigo sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Bumalik siya sa ibaba at doon, sa gitna ng dining table, nakita niya ang isang bagay na nagpatingkad sa puti ng kanyang mukha. Ang kanyang wedding ring. Nakapatong ito sa isang makapal na bundle ng mga dokumento. Sa itaas na bahagi ng unang pahina, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang nagpaguho sa kanyang mundo. Petition for annulment of marriage. Walang kahit anong sulat ng pamamaalam. Walang mahabang paliwanag. Ang pirma ni Valentina sa huling bahagi ng pahina ay dinala ng isang dinitas at pinal na tinta. Sa tabi ng singsing, naroon ang isang susi. Ang susi ng bahay na siya mismo ang nagbigay sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rodrigo ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Tila ba ang lahat ng oxygen sa loob ng silid ay biglang hinigop palabas. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Sa pag-aakalang si Valentina ito, mabilis niya itong sinagot ng hindi tinitingnan ang screen. Val, makinig ka. Magpapaliwanag ako. Sir Rodrigo, si Sarah po ito, ang sekretary niyo sa opisina. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot at pagmamadali. Sir, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Ang mga bangko ay biglang nag-freeze ng ating mga corporate accounts. Sinasabi nila na binawi raw ni Ma'am Valentina ang lahat ng kanyang personal na garantiyang pinansyal. Wala tayong pambayad sa mga supplier bukas, sir. Magkakagulo po ang opisina. Hindi na nakasagot si Rodrigo. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at lumagpak sa sahig. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang lahat ng kanyang tinatamasa, ang posisyon, ang kumpanya, ang karangyaan, ay nakatayo lamang sa pundasyong binuo ni Valentina. Ngayong kinuha na ng asawa ang kanyang suporta, ang buong imperyong itinayo ni Rodrigo sa ibabaw ng kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Sa gitna ng kanyang pagtulala,
Muling nag-vibrate ang kanyang telepono sa sahig. Isang tawag mula kay Samantha. Inis na inis niyang pinindot ang speakerphone. Rodrigo, nasaan ka na ba? Sabi mo susunduin mo ako sa kondo ko para sa dinner. Ang tagal-tagal ko nang naghihintay dito. Gutom na ako. At bakit hindi ko magamit ang credit card mo kanina sa salon? Nagmukha akong tanga sa harap ng maraming tao. Ang sigaw ni Samantha na tila ba isang sirena na nagpapasakit sa kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng kanilang relasyon, naramdaman ni Rodrigo ang isang matinding pagkamuhi sa boses ng babaeng ito. Ang boses na dati ay tila musika sa kanyang tainga ay naging isang malupit na ingay na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala sa kanya. Tumahimik ka, Samantha! Sigaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng poot at desperasyon. Wala na ang lahat, wala na si Valentina, at dahil sa'yo, nawala rin ang lahat ng pinaghirapan ko. Ano? Kasalanan ko pa ngayon? Ikaw ang lumapit sa akin, Rodrigo. Ikaw ang nangako na bibigyan mo ako ng lahat. Ang ganti ni Samantha, bago nito pinatayan ng tawag ang lalaki. Naiwan si Rodrigo sa gitna ng madilim at bakanting bahay. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok. Ngayon lamang tumagos sa kanyang utak ang katotohanang ang baog at walang kwentang asawa na kanyang minaliit ay siya palang nagbibigay ng hininga sa kanyang buhay. Sa bawat sulok ng bahay, tila nakikita niya ang multo ni Valentina. Nagdidilig ng halaman, nag-aayos ng kanyang gamit, nakangiti ng tapat. Ngunit bawat aninong nakikita niya ay unti-unting naglalaho hanggang sa tanging ang sariling hikbi na lamang ni Rodrigo ang pumuno sa bawat silid. Ang kalayaan ay hindi lamang ang kawalan ng tanikala, kundi ang kakayahang huminga ng hindi kinakapos sa gitna ng sariling tahanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagising si Valentina na walang mabigat na dagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang bagong apartment ay maliit kung ikukumpara sa mansyon nila ni Rodrigo. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag, walang amoy ng kasinungalingan, walang anino ng panunumbat. Nagtimpla siya ng kanyang sariling tsa. Ninanamnam ang bawat patak ng mainit na likido na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Hindi na niya kailangang magmadaling magluto ng almusal para sa isang taong hindi naman siya pinapahalagahan. Hindi na niya kailangang mag-alala kung tama ba ang pagkakatimpla ng kape o kung mainit ba ang pagkain. Ang katahimikan sa paligid niya ay hindi na nakakabingi, kundi tila isang malambot na himig na nagpapagaan ng kanyang kalooban. Habang dinidiligan ang isang maliit na halamang pocket plant sa kanyang banayad na balkonahe, sumilay ang isang totoong nangiti sa kanyang mga labi. Ang sikat ng araw ay tila humahalik sa kanyang maikling buhok na tila binabasbasan ang kanyang bagong simula. Sa puntong ito, alam ni Valentina na kahit wala siyang marangyang buhay, mayroon siyang kapayapaan, isang bagay na hindi kailanman mabibili ng yaman ni Rodrigo. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang opisina ni Rodrigo ay tila isang malaking palengke ng kaguluhan. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog at ang mga empleyado ay balisa sa bawat sulok. Nakaupo si Rodrigo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Ang mga dokumentong nasa harapan niya ay pawang mga paniningil, demand letters, at abiso ng paghinto ng operasyon. Sir, hindi po tayo papapasukin ng security sa warehouse natin. Sinasabi nila na kailangan muna nating bayaran ang upa sa nakaraang 3 buwan. Ang ulat ng kanyang secretary na halos maiyak na sa takot. Bago pa man makasagot si Rodrigo, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Doña Carmen na mas lalong naging mukhang matanda dahil sa tindi ng stress. Ngunit hindi ito mag-isa. Sa loob din ng silid ay naroon si Samantha na nakasuot ng isang mamahaling damit at tila walang pakialam sa nangyayaring krisis. Rodrigo,
Sabihan mo nga itong matandang ito na huwag akong hawakan. Ang tili ni Samantha habang iwinawaksi ang kamay ni Doña Carmen. Ikaw na babae ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo ang pamilya namin. Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Kung hindi dahil sa paglalandi mo sa anak ko, hindi kami iiwan ni Valentina. Isa kang linta. Isang ahas na walang ibang alam kundi ang mangubos ng pera. Excuse me? Hindi ko kasalanan kung ang manugang mo ay walang kwentang asawa at hindi kayang buhayin ang luho mo. Ganti ni Samantha na may kasamang mapait na tawa. At ikaw, Rodrigo? Akala ko ba mayaman ka? Bakit pati ang pambayad sa salon ko ay hindi na maaprubahan? Ano ba itong pinasok ko? Ang pagtatalo ng dalawang babae kiyo ay tila mga hiyaw ng mga hayop sa gitna ng kagubatan. Si Rodrigo ay napahawak sa kanyang ulo, ang bawat salita nila ay tila mga martilyo na dumudurog sa kanyang bungo. Ang imperyong inakala niyang matatag ay isa na lamang marupok na bahay na gawa sa baraha na tinitibag na ngayon ng sarili niyang mga pagkakamali. Kinabukasan, bumalik si Valentina sa paliparan para sa kanyang susunod na biyahe. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bagong kumpiyansa. Marami sa kanyang mga kasamahan ang napansin ang pagbabago sa kanya. Mas lalong gumanda ang kanyang aura, mas lalong nagliwanag ang kanyang mukha. Habang nag-aayos siya ng mga kagamitan sa loob ng aircraft bago ang boarding, lumapit sa kanya si Captain Marco, ang isa sa pinakamahusay na piloto ng kanilang kumpanya. Matagal na niyang kilala si Valentina bilang isang seryosong empleyado, ngunit ngayon lamang niya nakita ang ganitong klaseng sigla mula rito. You look different today, Valentina. It's a good kind of different. Puna ni Captain Marco. Ang kanyang boses ay malalim at may halong paghanga. Ngumiti ng bahagya si Valentina. Salamat, Captain. Siguro ay dahil sa wakas, nagkaroon na ako ng oras para sa sarili ko. May gustong sabihin pa sana si Captain Marco. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong ipahiwatig. Ngunit naudlot ito nang magsimula na ang anunsyo para sa mga pasahero. Nanatiling tahimik si Valentina, ngunit naramdaman niya ang isang munting pintig sa kanyang puso. Isang bagay na matagal na niyang nakalimutan ang pakiramdam. Sa kabilang banda, sa isang madilim at sikat na bar sa lungsod, nakaupo si Samantha kasama ang isang lalaking hindi pamilyar. Ang musika sa paligid ay malakas, ngunit ang kanilang bulungan ay mas matindi ang dala. Wala na siyang pera, Ben. Bulong ni Samantha habang kinakalikot ang kanyang baso ng alak. Ang lahat ng ari-arian niya ay nakalink kay Valentina. Pero may alam akong isang account, isang secret fund na hindi nakuha ng asawa niya. Kailangan lang nating makuha ang access bago niya tuluyang maisuko ang lahat sa bangko. Isang mapanlinlang na nupiti ang gumuhit sa mga labi ni Samantha. Habang si Rodrigo ay naglulunoy sa kanyang mga huling sandali ng pagsisisi, ang babaeng pinili niya ay abala na sa pagplano kung paano siya tuluyang huhubaran ng natitirang dangal at yaman. Ang huling hibla ng pag-asa ay tila isang marupok na sinulid na pilit na pinanghahawakan ni Rodrigo sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sa kabila ng pagbagsak ng kanyang kumpanya at ang pag-iwan sa kanya ni Valentina, naniniwala pa rin siya na mayroon siyang isang dahilan para bumangon. Ang anak na nasa sinapupunan ni Samantha. Para sa kanya, ang sanggol na ito ang magiging katibayan na hindi siya ang may problema, na siya ay isang tunay na lalaki na kayang magpatuloy ng kanyang lahi. Ngunit ang bawat araw na lumilipas ay tila nagdaragdag ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng madilim at magulong condo unit ni Samantha, siningil ni Rodrigo ang kanyang mga huling sentimo para lamang mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ngunit si Samantha ay tila naging mailap. Sa tuwing babanggitin ni Rodrigo ang tungkol sa pagpapatingin sa doktor, laging may dahilan ang dalaga. Masama raw ang pakiramdam, tinatamad o kaya naman ay galit. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Samantha dahil sa kalasingan,
Hindi nakatiis si Rodrigo. Kinuha niya ang handbag ng dalaga, naghahanap ng kahit anong dokumento o reseta na magpapatunay sa kalagayan nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalughog ang bawat sulok ng bag. Sa ilalim ng mga lipstick at mamahalin na pabango, nakakita siya ng isang nakatuping papel na may selyo ng isang kilalang ospital. Sa pag-aakalang ito ang resulta ng ultrasound, mabilis niya itong binuksan. Ngunit tila tumigil ang pintig ng kanyang puso sa nabasa. Hindi ito resulta ng pagbubuntis. Ito ay isang medical report mula sa 3 taon na ang nakalilipas. Nakasulat doon, sa wikang Ingles, ang katotohanang tila isang malupit na hatol ng kamatayan. Hysterectomy. Tinanggalan na ng matris si Samantha dahil sa isang nakaraang sakit. Hindi makapaniwala si Rodrigo. Binaliktad niya ang papel, binasang muli ang pangalan, ngunit hindi siya nagkakamali. Ang babaeng pinag-alayan niya ng kanyang dangal, ang babaeng naging dahilan ng pagtatapon niya sa 10 taon na pagsasama nila ni Valentina, ay hindi kailanman magkakaanak. Ang baby na laging idinadaing nito ay isa lamang malaking kasinungalingan upang makuha ang kanyang loob at ang kanyang pera. Eksaktong nagmulat ng mata si Samantha at nakita ang papel na hawak ni Rodrigo. Sa halip na matakot, isang mapait at nakakaasar na tawa ang kumawala sa mga labi nito. "So nalaman mo na rin," ang sabi ni Samantha habang dahan-dahang bumabangon mula sa kama. Hindi man lang bakas ang kahit anong pagsisisi. "Bakit, Samantha? Bakit mo kailangang magsinungaling? Pinatay ko ang pagsasama namin ni Valentina para sa'yo. Para sa anak na akala ko ay ibibigay mo sa akin." Ang hiyaw ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding hapdi. "Dahil tanga ka, Rodrigo," ganti ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Kailangan ko ng taong magpopondo sa luho ko at ikaw ang pinakamadaling mabiktima. At huwag mong isisi sa akin ang pag-iwan mo kay Valentina. Iniwan mo siya dahil makasarili ka. Ngayon, wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at wala ka na ring silbi sa akin. Aalis na ako, kasama ang lalaking tunay na may maibubuga." Padabog na kinuha ni Samantha ang kanyang mga gamit at lumabas ng pinto. Iniwan si Rodrigo na nakaluhod sa gitna ng sahig. Ang bawat salita ni Samantha ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang pag-iisa, biglang bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala ni Valentina. Ang mga gabing matiyaga siyang hinihintay nito. Ang bawat haplos na puno ng pagmamahal. At ang katotohanang si Valentina, ang tanging tao na tumanggap sa kanya ng buo, kahit na wala siyang maibigay. Napahawak si Rodrigo sa gilid ng sofa, ang lumang sofa na dinala nila mula sa kanilang dating bahay. Naalala niya kung paano ito matiyagang kinumpuni ni Valentina nang masira ang tahi nito. Sa bawat hibla ng tela, tila nararamdaman niya ang init ng mga kamay ng kanyang asawa. Humagulhol si Rodrigo, ang kanyang mga luha ay bumuhos sa sahig. Dala ang lahat ng pagsisisi na huli na para itama. Habang nagdurusa si Rodrigo, si Valentina naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga kagamitan sa loob ng aircraft. Napansin ni Captain Marco ang kanyang katahimikan at lumapit ito nang may dalang isang baso ng tubig. "You're overworking yourself again, Valentina. Take a break," ang malumanay na utos ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Valentina. Tila sinusubukang basahin ang bawat emosyon sa likod ng magandang mukha nito. "I'm fine, Captain. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang lahat bago tayo lumipad," sagot ni Valentina nang may tipid ng ngiti. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang kakaibang kagaanan. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang hakbang palayo sa madilim na nakaraan. Kinagabihan, sa tindi ng desperasyon at kalasingan, sumakay si Rodrigo sa kanyang sasakyan. Ang kanyang paningin ay malabo. Ang kanyang isip ay puno ng galit at pangungulila.
Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa paliparan, ang tanging lugar kung saan alam niyang makikita niya ang babaeng kaisa-isang nagmahal sa kanya ng tunay. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa kalsada ay sumasabay sa mabilis na tibok ng kanyang pusong puno ng puot. Sa gitna ng kumpas ng mga ulap, doon ko natuklasan na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa paninira ng iba, kundi sa pagbuo ng sarili sa gitna ng bawat unos na dumarating. Ang langit, na dati ay tila isang malawak at nakakapagod na disyerto para kay Valentina, ay naging isang banal na santuwaryo kung saan siya ay malaya, malayo sa mga mapanghusgang mata ni Doña Carmen at sa mga kasinungalingan ni Rodrigo. Ang biyaheng Manila patungong London ng gabing iyon ay tila pinagsakloban ng langit at lupa. Ang labas ng bintana ng eroplano ay nababalot ng makapal at madilim na mga ulap na paminsan-minsan ay nagliliwanag dahil sa matatalas na kidlat. Nagsimulang maramdaman ng mga pasahero ang marahas na pagyanig ng eroplano. Ang bawat pag-alog ng bakal na ibon sa himpapawid ay nagdudulot ng mahihinang tili at ang tunog ng mga gamit na nagkakabungguan sa loob ng mga overhead bin. Ma'am Valentina, ang turbulence ay papasok na sa level 4. Pinayuhan na tayo ni Captain Marco na paupuin ang lahat at mag-double check ng seatbelts. Ang ulat ni Maria, ang kanyang junior attendant, na halata ang kaba sa boses. Huminahon ka, Maria. Ipakita nating kontrolado natin ang sitwasyon. Ipaalam sa lahat ang gagawin ng may mahinahong tinig. Ang maingat na utos ni Valentina habang mabilis na kinakabit ang kanyang sariling belt sa jump seat. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na hiyaw ang nanggaling sa hilera ng mga upuan sa gitna. Isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang pagbubuntis ang nakitang namumutla at tila hindi na makahinga. Ang kanyang asawa ay balisang-balisa. Hindi alam ang gagawin habang ang babae ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang malaking tiyan. Sa pagkakataong yon, tila bumalik ang lahat ng sakit sa puso ni Valentina. Naalala niya ang bawat panlalait sa kanya dahil sa hindi niya pagkakaroon ng anak. Ngunit sa halip na magpatalo sa emosyon, ang kanyang pagiging propesyonal ang nanaig. Mabilis siyang kumawala sa kanyang upuan nang kumalma ng bahagya ang pagyanig at lumapit sa nagkakagulong mag-asawa. Huminga po kayo ng malalim, ma'am. Nandito lang po ako. Hindi po namin kayo pababayaan. Ang malumanay na bulong ni Valentina habang hinahawakan ang malamig na kamay ng buntis. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo at binasa ito ng malamig na tubig na may kaunting patak ng lavender oil mula sa kanyang sariling kit. Dahan-dahan niyang idinampi ito sa noo at leeg ng babae, kasabay ng pagsenya sa ibang crew na ihanda ang oxygen tank. Sa gitna ng dilim at sa bawat marahas na pag-uga ng eroplano, si Valentina ay nanatiling tila isang matatag na poste. Ang kanyang boses ay naging tanging musika na nagpatahimik sa takot ng mga pasahero sa paligid. Hindi niya napansin na sa hindi kalayuan, isang sikat na vlogger ang nakatutok ang cellphone sa kanya. Kinukuhanan ang bawat galaw niya, mula sa pag-aayos niya sa kumot ng babae hanggang sa pagbulong niya ng mga salitang nagbibigay ng pag-asa. Ang kanyang sakripisyo at dedikasyon sa trabaho ay hindi na lamang basta serbisyo. Ito ay naging isang sining ng pagmamahal sa kapwa. Pagkatapos ng halos isang oras na pakikipagbuno sa masamang panahon, sa wakas ay tumahimik ang paligid. Ang eroplano ay muling lumipad ng maayos sa itaas ng mga ulap. Ang buntis na babae ay mahimbing nang nakatulog. Hawak pa rin ang kamay ni Valentina bago ito tuluyang bumitaw. Nang pumasok si Valentina sa cockpit upang iulat ang kalagayan ng cabin, sinalubong siya ng isang mainit na tingin ni Captain Marco. Ang mga mata ng piloto ay puno ng labis na paghanga. Napanood ko sa monitor ang ginawa mo, Valentina. Hindi lahat ng flight attendant ay kayang manatiling kalmado sa ganoong sitwasyon. You were like an angel out there. Ang tapat na sabi ni Marco. Salamat, Captain.
Tungkulin ko lang po iyon, sagot ni Valentina. Bagaman naramdaman niya ang init na umakyat sa kanyang mga pisngi. No, it's more than that. You have a gift, Valentina. Ang malasakit mo ay hindi na pag-aaralan. Patuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong lalim na hindi maipaliwanag. Nang lumapag ang eroplano sa London, sinalubong sila ng mga medical team para sa buntis na babae. Bago tuluyang ilabas ang pasyente, humabol ang asawa nito at hinawakan ang kamay ni Valentina. Maraming salamat, miss. Kung hindi dahil sa'yo, baka napano na ang mag-ina ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha mo. Ang pasasalamat ng lalaki na may kasamang luha ng kagalakan. Tumango si Valentina. Ang kanyang puso ay tila naging isang malapad na karagatan ng kapayapaan. Sa bawat pasasalamat na kanyang natatanggap, unti-unting nabubura ang boses ni Rodrigo sa kanyang isipan. Hindi siya baog sa pagmamahal. Marami siyang kayang ibigay at ang mundo ang nagiging saksi sa kanyang tunay na halaga. Ngunit habang siya ay naglalakad palabas ng airport, hindi niya alam na ang video ng kanyang kabayanihan ay nagsisimula nang kumalat sa social media. At sa Manila, habang nakatunganga sa kanyang wasak na buhay, makikita ni Rodrigo ang mukha ng asawang itinapon niya, nakangiti, matatag, at iginagalang ng lahat, habang siya ay nananatiling nakalugmok sa putikan ng kanyang sariling pagsisisi. Ang katotohanan ay tila isang diamante, gaano man ito ibaon sa putikan ng paninira at kasinungalingan, muli at muli itong kikinang kapag tinamaan ng liwanag. Sa pagbaba ni Valentina, mula sa kanyang biyahe, hindi niya inakala na ang mundo ay naghihintay na sa kanya. Ang maliit na video ng kanyang pagliligtas sa isang pasahero ay tila isang apoy na mabilis na kumalat sa bawat sulok ng internet. Ang bawat komento ay puno ng paghanga sa kanyang katatagan at sa kanyang grace under pressure. Pagkapasok niya sa opisina ng kanilang airline sa Manila, sinalubong siya ng isang masigabong palakpakan mula sa kanyang mga kasamahan. Ang mga tingin na dati ay puno ng awa dahil sa kanyang mga problema sa pamilya ay napalitan ng wagas na respeto. Ngunit ang mas malaking sorpresa ay naghihintay sa loob ng silid ng Board of Directors. Valentina, ang iyong ginawa ay hindi lamang nagligtas ng buhay, kundi nagbigay ng bagong mukha sa aming kumpanya. Ang bungad ng kanilang CEO na may kasamang malapad na ngiti. Gusto ka naming maging opisyal na ambassador at mukha ng aming bagong global campaign. Ikaw ang simbolo ng bawat Pilipinang matatag, mapagmahal at hindi sumusuko sa gitna ng unos. Hindi makapaniwala si Valentina. Napahawak siya sa kanyang dibdib, nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol ng tagumpay. Sa loob ng 10 taon, ang tanging papel na alam niya ay ang pagiging isang sunod-sunurang asawa at isang tagasilbi sa ilalim ng mga ulap. Ngunit ngayon, ang kanyang sariling halaga ay kinikilala na ng buong mundo. Tinatanggap ko po ang hamon. Ang maingat at puno ng determinasyong sagot ni Valentina, sumunod ang mga araw ng puspusang paghahanda. Sa kanyang unang photoshoot, nakaharap si Valentina sa isang malaking salamin. Isang tanyag na makeup artist ang lumapit sa kanya, hawak ang mga pinsel na tila mga mahiwagang stick na magbabago sa kanyang anyo. Ngunit nang mapansin ng artist ang isang maliit na peklat sa braso ni Valentina, isang bakas ng paso mula sa pagluluto para kay Rodrigo noon, akma itong tatakpan ng makapal na foundation. Iwan mo lang yan. Pigil ni Valentina. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may awtoridad. Bahagi yan ng kwento ko. Katibayan niya na nakaligtas ako sa apoy. Nang lumabas ang unang serye ng kanyang mga larawan, tila tumigil ang paghinga ng sino mang makakakita. Suot ang kanyang asul na uniforme na tila isang baluti ng karangalan. Ang maikling buhok ni Valentina ay nagbigay sa kanya ng anyo ng isang modernong mandirigma. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot, ay nagliliyab na ngayon sa ningning ng pag-asa.
Samantala, sa isang madilim at masukal na kalsada sa gitna ng lungsod, nakaupo si Rodrigo sa loob ng kanyang lumang sasakyan. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang pera, at ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang pride na unti-unti na ring dinudurog ng realidad. Gutom at pagod, tumingin siya sa labas ng bintana habang dahan-dahang tumitila ang ulan. Sa tapat ng isang higanting billboard sa gitna ng EDSA, nakita niya ang pagbaba ng isang malaking telang pantakip. Ang mga trabahador ay dahan-dahang inilalantad ang bagong advertisement ng kumpanya. Nang tuluyang mahawi ang tela, tila isang kidlat na tumama sa gitna ng utak ni Rodrigo ang kanyang nakita. Naroon ang mukha ni Valentina, napakaganda, napakakinang, at napakalayo na sa kanyang abot. Ang nangingibabaw na mensahe sa billboard ay tila isang malupit na biro para sa kanya. The Wings of Strength, Valentina de la Cruz. Napahawak si Rodrigo sa kanyang manibela. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang babaeng tinawag niyang baog, ang asawang minaliit niya at itinuring na basahan ay itinitingala na ngayon ng buong bansa. Habang siya ay nagtatago sa dilim ng kanyang sasakyan, si Valentina ay nagniningning sa ilalim ng milyon-milyong ilaw ng lungsod. Val? Ang tanging pangalang lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng pangungulila at matinding pagsisisi. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng busina ng mga sasakyang nagmamadali. Tila ba sinasabi sa kanya na ang mundo ay nagpapatuloy at siya ay naiwan na sa nakaraan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, habang pinagmamasdan ni Valentina ang sariling billboard mula sa malayo, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Captain Marco. Look at that, Valentina. The world finally sees what I've seen all along. Ang malumanay na sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Tumingin si Valentina sa langit. Ang mga bituin ay tila nakikigalak sa kanyang tagumpay. Wala na ang hapis, wala na ang puot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na siya ay sapat na. Hindi dahil sa isang lalaki, kundi dahil sa sarili niyang lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang maliit na anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isip nang makita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa di-kalayuan ng kanyang gusali. Ang anino ng nakaraan ay madalas na naghihintay sa mga sulok kung saan akala natin ay naroon ang pinakamaliwanag na liwanag. Habang bumababa si Valentina mula sa sasakyan ng kumpanya sa tapat ng kanyang bagong tinitirhang kondominium, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman ng parking lot. Ang gabi ay tahimik, tanging ang mahinang ihipin ng hangin at ang malayong ugong ng mga sasakyan sa kalsada ang maririnig. Valentina, isang boses ang tumawag sa kanya. Isang boses na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot at matinding pagkamuhi. Mula sa likod ng isang malaking poste, lumabas ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Si Rodrigo, ang dating makisig at mapagmataas na negosyante, ay tila naging isang basang sisiw. Gusot ang kanyang suot na polo, mahaba at hindi ayos ang balbas, at ang kanyang mga mata ay lubog at namumula dahil sa puyat at alak. Hindi natinag si Valentina. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang designer bag ay mahigpit na nakasukbit sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Rodrigo nang walang kahit anong bakas ng gulat o takot. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng kahit anong pagsusumamo. Anong ginagawa mo rito, Rodrigo? Ang malamig na tanong ni Valentina. Biglang lumuhod si Rodrigo sa harap niya. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak ng malakas sa semento. Sinubukan niyang hawakan ang dulo ng sapatos ni Valentina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Val, patawarin mo ako.
Nagkamali ako. Aminin ko, nabulag ako ng tukso. Ang hikbi ni Rodrigo, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Pero ikaw lang ang mahal ko. Tayo pa rin ang mag-asawa sa mata ng Diyos, hindi ba? Hindi mo ako pwedeng talikuran ng ganito lang. Kailangan kita, Val. Wala na ang kumpanya, wala na ang lahat sa akin. Ikaw na lang ang natitira. Tumingin si Valentina sa lalaking nasa kanyang paanan. Naalala niya ang lahat ng gabi na siya ang lumuluha habang ang lalaking ito ay masayang kapiling ang iba. Naalala niya ang bawat salitang baog at walang kwenta na ipinukol nito sa kanya. Ang lahat ng sakit na yon ay tila naging isang malakas na kalasag na pumoprotekta sa kanya ngayon. Tayo sa mata ng Diyos? Ang ulit ni Valentina nang may mapait na ngiti. Nakalimutan mo yata, Rodrigo, na ikaw ang unang pumatay sa sumpa nating dalawa noong dinala mo ang babaeng iyon sa Paris gamit ang pera ko. At tungkol sa pagiging kailangan mo sa akin, hindi mo ako kailangan bilang asawa. Kailangan mo ako bilang bangko. Kailangan mo ako bilang tagasalba sa mga utang mo. Hindi totoo yan. Mahal kita, Val. Magbabago ako. Pangako. Sigaw ni Rodrigo habang pilit na kinakapit ang kanyang mga daliri sa laylayan ng damit ni Valentina. Dahan-dahan, sa isang paraang puno ng dignidad, ngunit tila isang malupit na pagtatapos, ay iniangat ni Valentina ang kanyang kamay. Isa-isa niyang tinanggal ang mga daliri ni Rodrigo mula sa kanyang damit. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng determinasyon. Tila ba, binubura niya ang huling ugnayan na mayroon sila. Hindi na kita kilala, Rodrigo, at mas lalong hindi ko nababalikan ang bangkay ng sarili ko na ibinaon mo sa loob ng 10 taon. Ang pinal na pahayag ni Valentina. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang malinis na puting bandana. Isang bagay na lagi niyang dala bilang bahagi ng kanyang uniforme. Inilagay niya ito sa nanginginig na kamay ni Rodrigo. Isang huling kilos ng pagiging tao, hindi bilang asawa, kundi bilang isang estranghero na naawa sa isang pulubi. Gamitin mo yan para punasan ang mga luha mo at pagkatapos, umalis ka na. Huwag mo nang hintaying tawagan ko pa ang security. Ang huling bilin ni Valentina bago siya tumalikod. Naglakad siya patungo sa pintuan ng lobby nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya ay matatag, sumasabay sa pintig ng kanyang pusong malaya na sa wakas. Naiwan si Rodrigo na nakaluhod sa gitna ng parking lot, yakap ang bandana ni Valentina habang humahagulhol sa gitna ng gabi. Ang kanyang pagsisisi ay tila isang malalim na balon na wala ng katapusan. Ngunit bago pa man makatayo si Rodrigo, isang nakakasilaw na asul at pulang ilaw ang biglang bumalot sa paligid. Ang tunog ng paparating na sasakyan ng mga awtoridad ay pumuno sa katahimikan ng gabi. 2 pulis ang bumaba at mabilis na lumapit sa kanya. Hawak ang isang warrant of arrest para sa kanyang mga kaso ng financial fraud at estafa. Mula sa bintana ng kanyang unit sa itaas, nakita ni Valentina ang pag-aresto kay Rodrigo. Pinanood niya kung paano pilit na isinakay sa loob ng mobile car ang lalaking dating nangapi sa kanya. Wala siyang naramdamang tuwa, ngunit naroon ang isang matinding kagaanan. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin, ngunit dumarating ito sa tamang panahon. Ang bawat katapusan ay isa lamang nakatagong simula. At para kay Valentina, ang simula ng kanyang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa gitna ng katahimikan ng himpapawid. Matapos ang magulong gabi ng pag-aresto kay Rodrigo, ang mga pahayagan at balita sa telebisyon ay napuno ng usapin tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng mga De La Cruz. Ngunit sa loob ng kanyang maliit at maayos na apartment, pinili ni Valentina na huwag nang makinig sa ingay ng mundo. Isang hapon, sa loob ng malamig at madilim na bisitahan ng kulungan, nakaupo si Rodrigo sa likod ng makapal na salamin. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang pagkawala ng kalayaan at karangalan. Sa kabilang panig ng salamin ay naroon ang kanyang ina,
si Doña Carmen. Wala na ang mga mamahalin nitong alahas, gusot ang kanyang damit, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono para makausap ang anak. Kasalanan mo itong lahat, Rodrigo. Ang bulyaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng pait, kahit na siya ay nasa loob ng isang pampublikong lugar. Kung hindi ka naging padalos-dalos sa babaeng yon, hindi tayo mauuwi sa ganito. Ngayon, pati ang huling property natin ay kinuha na ng bangko. Saan ako titira? Sa kalsada. Iwan niyo na ako, ma. Ang mahinang sagot ni Rodrigo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa maruming sahig. Kayo ang nagtulak sa akin na maghanap ng yaman sa maling paraan. Kayo ang laging humihingi ng pera na hindi naman sa atin. Ngayon, pare-pareho na tayong walang-wala. Ang mag-ina na dati ay nagkakaisa sa pang-aapi kay Valentina ay abala na ngayon sa pagsisihan at pagsusumbatan. Ang kanilang kasakiman ang naging sarili nilang bilangguan bago pa man sila nahuli ng batas. Ang bawat salita nila ay tila mga lason na wala nang mapuntahan kundi ang isa't isa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, naghahanda si Valentina para sa kanyang susunod na international flight patungong London. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi na ang lungkot ng nakaraan ang kanyang nakikita, kundi ang ningning ng isang babaeng muling nabuo. Wala siyang naramdamang tuwa sa sinapit ni Rodrigo at ng kanyang biyenan. Para sa kanya, ang huling yugto ng kanyang paggaling ay ang kawalan ng kahit anong emosyon para sa kanila. Ang galit ay naging pagtanggap at ang pagtanggap ay naging ganap na paglaya. Pag-akyat niya sa eroplano, sinalubong siya ng pamilyar na bango ng kape at ang banayad na ugong ng makina na handa ng lumipad. Pumasok siya sa cockpit para sa pre-flight briefing. Naroon si Captain Marco, nakaupo sa harap ng mga kontrol. Tila hinihintay ang kanyang pagdating. Ready for another journey, Valentina? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang ngiti ay hindi lamang para sa trabaho, kundi may kasamang malalim na pag-unawa. Ready na po, Captain? Sagot ni Valentina ng may tapat na ngiti. Inabutan siya ni Marco ng isang baso ng mainit na kape. I made it myself. No sugar, right? Dahil sabi mo, sapat na ang tamis ng buhay kapag malaya ka na. Napatigil si Valentina. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang munting pintig ng kagalakan. Ininom niya ang kape. Ninanamnamang pait na may kasamang init na tila yumayakap sa kanyang kalooban. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang nagsisilbi. Siya ang pinagsisilbihan. Hindi siya ang nag-aalaga. Siya ang inaalagaan. Habang umaandar ang eroplano sa runway at dahan-dahang tumataas patungo sa asul na langit, tiningnan ni Valentina ang lungsod ng Manila na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Kasabay ng pag-angat ng eroplano ay ang pag-iwan niya sa lahat ng bigat ng nakaraan. Ang bawat ulap na kanilang nadadaanan ay tila mga basbas ng bagong bukas. Wala na siyang kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang kanyang halaga ay hindi na nasusukat sa pagiging asawa o sa kakayahang magkaanak. Siya ay sapat na dahil siya ay si Valentina, isang babaeng marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magpatawad sa sarili. Sa gitna ng malawak na himpapawid, natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan, isang lugar kung saan ang kanyang mga pakpak ay hindi na muling mababali ng kahit anong unos. 3 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga ulap na mabilis na hinahawi ng hangin sa itaas ng malawak na karagatan. Sa gitna ng abalang kalsada ng Makati, nakatayo ang isang lalaking may bitbit na mga plastik ng pinamili ng ibang tao. Si Rodrigo, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang hamak na utility man sa isang maliit na kumpanya, matapos makalabas ng kulungan, ay napatigil sa gitna ng bangketa. Dahan-dahang tumila ang ulan, at sa pag-angat ng kanyang paningin,
Tumambad sa kanya ang isang higanting billboard na dati ay tila abot kamay niya. Ngunit ngayon ay naging isang pangarap na lamang na hindi na kailanman matutupad. Naroon ang mukha ni Valentina, napakaganda, napakakinang, at may suot na singsing na hindi gawa sa ginto, kundi sa purong kaligayahan. Ang kanyang nagniningning na mga mata ay tila nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Rodrigo. Ipinapaalala sa kanya ang lahat ng hiyas na kanyang itinapon para lamang sa mga makukulay na bato na walang halaga. Naramdaman ni Rodrigo ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, isang uri ng pagsisisi na hindi na kayang pawiin ng kahit anong luha. Ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay matagal nang namumuhay sa isang maliit na paupahan sa probinsya, umaasa sa kakaunting tulong mula sa malalayong kamag-anak. Wala na ang kanilang karangyaan, wala na ang kanilang hiya. Ang tanging natira sa kanila ay ang mapait na alaala ng isang babaeng minsan nilang inalila. Ngunit ngayon ay reyna na ng sarili niyang mundo. Sa kabilang panig ng mundo, sa lungsod ng Paris, naglalakad si Valentina sa pampang ng Ilog Seine. Hindi siya naroon bilang isang flight attendant na kailangang maglingkod sa iba. Naroon siya bilang isang babaeng malaya, isang panauhin ng karangalan sa isang pandaigdigang komperensya ng mga kababaihan. Ang malamig na hangin ng Paris ay dumarampi sa kanyang mukha, ngunit sa halip na ginaw, init ng pag-asa ang kanyang nararamdaman. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Marco. Hindi na lamang ito ang kanyang kapitan sa himpapawid, kundi ang lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng sakripisyo ng sariling dangal. Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang kamay ni Valentina, isang haplos na puno ng respeto at tapat na paghanga. "Masaya ka ba, Valentina?" Ang malumanay na tanong ni Marco. Tumigil si Valentina at tumingin sa malawak na ilog. Ang tanong na yon ay tila isang susi na nagbukas sa huling pintuan ng kanyang puso. Pinatawad na ba niya si Rodrigo? Sa loob ng 3 taon, natutunan ni Valentina na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng nagkasala, kundi para sa kaligtasan ng biktima. Hindi na siya nagtatanim ng galit dahil ang galit ay isang uri pa rin ng ugnayan. Pinatawad na niya si Rodrigo sa paraang hindi na ito bahagi ng kanyang anumang emosyon. Mas mahalaga, pinatawad na niya ang kanyang sarili sa mga taong hinayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao. Mayroon na ba siyang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Paris, naramdaman ni Valentina ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang kanyang kapayapaan ay hindi nanggaling sa paghahanap ng hustisya sa labas, kundi sa pagtuklas na siya ay sapat na, siya ay buo, siya ay malaya. At ang huling aral na iniwan sa kanya ng lahat ng unos na ito, ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagpapaliit ng iyong halaga. Ang isang babaeng marunong tumayo sa gitna ng turbulence ay ang babaeng karapat-dapat na lumipad sa pinakamataas na bahagi ng langit. Dukot ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Inilabas ni Valentina ang kanyang lumang singsing sa kasal, ang huling piraso ng kanyang nakaraan na matagal na niyang itinatago sa isang sulok. Pinagmasdan niya ang munting ginto sa huling pagkakataon. Walang pait, walang galit. Isang malalim na paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang paghinga na nagmula sa kaloob-looban ng kanyang kaluluwa. Sa isang marahang pagkilos, binitiwan niya ang singsing sa gitna ng agos ng Ilog Seine. Walang ingay, walang gulo. Ang tila munting kislap ng ginto ay dahan-dahang lumubog sa kailaliman ng tubig hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng dilim. "Paalam, Valentina ng nakaraan," bulong niya sa hangin. Humarap si Valentina kay Marco nang may pinakamagandang nupiti na kailanman ay sumilay sa kanyang mukha. Nagsimula silang maglakad palayo, magkahawak kamay, patungo sa isang kinabukasang hindi na dinidiktahan ng kahit anong obligasyon kundi ng wagas na pagpili. Ang langit ay malawak, ang himpapawid ay payapa,
At sa wakas, si Valentina ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan, sa kanyang sarili,